So ito na mga kabatid, ito na mga kababayan, no? Ang balitang magsasampal kay Imee sa katotohanan patungkol doon sa kanyang aligasyon, no, sa kanyang kapatid na di umano'y matagal ng lulong sa ipinagbabawal na pulburon. Lahat naman tayo siguro mga kapatid, nakapanood na doon sa naging privilege speech ni Imee Marcos sa rally ng INC, no, kung saan nga pinaratangan niya itong kanyang kapatid, no, na simula bata pa daw ay lulong na ito sa ipinagbabawal na gamot mga kababayan. Pero mga kapatid, no, nagsaliksik po tayo at meron po tayong nakuha, no, or nahanap na isang article mga kababayan na magpapatunay po na itong si Imee Marcos ay napakalaking sinungaling na tao. No? Ito mga kabatid, ang tabayanan nyo to, itong balitang ito, at na legit po ito mga kababayan. Ito po ay galing mga kabatid sa Gulf News. Sa mga hindi nakakaalam, itong Gulf News na ito mga kababayan ay isa po itong international media na sa tingin ko mga kapatid, ito po ay naka-base, no, sa Dubai. No, legit po ito na media mga kababayan, kasi i-research nyo pa po ito. At dito nga sa kanilang article noong July 25, 2019 mga kababayan, no, meron po ditong sinabi mga kapatid na Bongbong donated kidney to his father. No, si PBBM daw, no, according dito sa kanilang article noong July 25, 2019 ay nag-donate daw ng kanyang kidney mga kababayan, no, sa kanyang ama na si late President Marcos Sr. And merong mga sinabi si Imee dito mga kabatid na talagang magpapatunay na yung sinabi niya doon sa INC rally ay isang malaking kasinungalingan lamang at propaganda lamang mga kapatid ni Imee yon para bumango itong kanyang pangalan. O, sabi dito mga kabatid, Ferdinand Bongbong Marcos, no, Ilocos Norte Governor, so governor pa lang dito si PBBM mga kapatid, has admitted having donated one of his kidneys, no, to his father, former dictator Ferdinand Marcos in 1983. So kinumpirma daw ni PBBM mga kapatid, no, na dinonate niya yung isang bato niya para doon sa kanyang ama, no, noong 1983. Sabi pa dito mga kababayan, Bongbong in a TV interview said, yes, no, in 1983 he needed a kidney and I was a good match. Sa isang TV interview daw mga kababayan, na itanong kay PBBM kung totoo ba, no, na dinonate mo ang isang bato mo, no, para doon sa ama mo. Sabi ni PBBM, oo, noong 1983, dinonate ko ang aking bato dahil kailangan ito ng aking ama. And it so happened, no, na magka-match yung kanilang bato mga kapatid. Siyempre mga kababayan, si PBBM po ay legal or totoo, no, na anak ni late President Marcos Sr. Pero itong si Imee, maraming discrepancy sa kanyang pagkatao. Hindi naman daw siya legit na Marcos dahil mas kamukha niya mga kababayan yung dating kasintahan, no, ni First Lady Imelda Marcos na si Lacson, no, yung dating mayor ng Maynila kung hindi po ako nagkakamali. Pero ito si PBBM, no, talagang legitimate talaga na anak ito ni Marcos Sr. So dito mga kabatid, dito na rin po sa susunod na paragraph, dito na sumablay si Imee. At talagang masasabi natin mga kababayan na saksakan talaga ng sinungaling itong si Imee Marcos. Kasi mga kabatid, matapos yung statement na yan ni PBBM sa isang TV interview, no, itong si Imee Marcos na noon ay congresswoman pa lang mga kababayan, kinumpirma niya. Sabi dito ni Imee mga kapatid, Congresswoman Imee Marcos said,
That was probably nabubulol ako. That was probably the worst day of my mother's life. No? Two of the people she loved the most were in the operating room. Oh, kinumpirma ni Aimee, mga kapatid, na noong time na dinonate ni PBBM yung kanyang bato, no, para kay Marcos Sr., ay yun din po, mga kababayan, ang isa sa pinaka-worst na araw ni former First Lady Imelda Marcos, no, dahil dalawa sa kanyang pinakamamahal na tao ay parehong nasa operating room. Kasi syempre, mga kababayan, itong si PBBM, no, ay uoperahan dahil tatanggalin yung kanyang bato. Ito namang si Marcos Sr., no, ay katabi lang din niya siguro, mga kapatid, dahil hindi naman pwede na magkalayo yung kanilang distansya, no. At the same time, inooperahan din, no, binubuksan yung kanyang tagiliran dahil yun na nga, ililipat yung bato ni PBBM, 'di ba? So dito, mga kapatid, sa statement na ito ni ni Aimee Marcos, dito ko muna patunayan, mga kababayan, na si Aimee mismo, alam niya, no, ang status ng kalusugan ng kanyang kapatid. Alam niya kung gaano kadelikado, no, ang kalusugan ni PBBM dahil isa na lamang, mga kapatid, ang natitirang bato nito sa kanyang katawan. And I'm sure kung mayroong mga doktor na nanonood dito sa ating ginagawang vlog, mga kababayan, I'm sure mag-a-agree sila sa akin na pag ang isang tao, no, ay iisa na lamang yung bato na meron siya sa kanyang katawan, no, ay napaka-crucial po nito, mga kapatid. And dapat nagiging maingat siya sa mga gamot at mga pagkain na kanyang ini-intake, no? Dapat bago siya uminom ng gamot, no, talagang kailangan ito ng pahintulot mula sa isang doktor. Kasi, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, yung mga ordinaryong mga gamot tulad ng mga biogesic or kung ano man yung mga anti-inflammatory dyan na mga over-the-counter na gamot, mga kapatid, yan po ay nagdudulot ng mga kababayan, nagdudulot po yan ng masamang epekto sa ating bato tuwing umiinom tayo niyan, mga kapatid, no? Hindi po yan basta-basta lang na gamot, mga kababayan. Yan po ay may side effect sa ating bato. And kailangan nga, mga kababayan, pag umiinom tayo tulad ng mga biogesic, mga anti-inflammatory na mga gamot, dapat sundan din natin yan, mga kapatid, ng mga ng tubig, no, na napakarami para ma-drain sa katawan natin yung mga residue niyan at hindi na maging bato, mga kapatid, yung tinatawag ng kidney stones. Yun po ang isa sa mga bagay na dapat iniingatan natin. How much more pa, mga kababayan, itong si PBBM na isa na lamang yung natitirang bato sa kanyang katawan. So, hindi talaga pwede, mga kapatid, na si PBBM basta-basta na lang kumakain ng kung ano-ano mga pagkain dyan, no, na mataas ang protina, mataas yung contain na asin, no, or yung salt, or iinom ng mga kung ano-ano mga gamot dyan dahil, mga kababayan, yung kanyang kidney ay nag-iisa na lamang at syempre, mga kapatid, hirap na hirap yan sa pagsala, no, sa mga dumi ng ating katawan. So dahil dito, mga kapatid, no, napagtanto ko talaga na yung statement ni Aimee Marcos doon sa rally ng INC ay propaganda lamang yun, mga kababayan, para i-promote yung kanyang sarili. Gusto lang niya, mga kapatid, na magmukhang bida, no? Kaya pati kapatid niya na alam niya mismo kung ano yung totoong kalusugan, ay ginawa niya ng kwento na simula bata pa daw, mga kapatid, ay gumagamit na daw ito ng ipinagbabawal na gamot. Diba? Si Aimee, mga kababayan, hindi yan illiterate. Edukadang klaseng babae yan. Alam niya yan, mga kapatid, kung gaano ka-crucial yung kondisyon ng kanyang kapatid. So doon pa lang sa kwento niya,
na matagal na daw lulong sa ipinagbabawal na gamot si PBBM, kung totoo yun mga kapatid, kung hindi nagsisinungaling si Aimee, mga kababayan, baka hindi na inabot ang 2022 si PBBM. Oh. Kasi biruin nyo mga kapatid, yung mga illegal na gamot na yan, grabe po mga kababayan, yung mga residue niya na naiiwan sa ating katawan. Biruin nyo, tumatagal yan mga kapatid, ng 6 to 12 months. No? Kapag continuous ka na gumagamit, naiipon yung residue niyan mga kababayan sa ating katawan. Ngayon mga kapatid, kung iisa na lang ang bato ni PBBM, di sana mga kababayan, matagal na pong natigok si President Marcos kung totoo yung sinasabi ni Aimee, nalulong si PBBM sa ipinagbabawal na gamot. Oh. Pero mga kapatid, nakita naman natin, ang itsura ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Malusog. 'Di ba? Malusog, malakas at yun na nga mga kababayan, patuloy na nagtatrabaho. Makikita natin mga kababayan na in good condition po ang katawan ni President BBM. Oh, sa madaling sabi mga kapatid, naiingatan ni PBBM yung kanyang katawan sa kabila ng iisa na lang yung bato na meron siya. 'Di ba? Kasi kung lulong pa yan sa ipinagbabawal na gamot mga kapatid, si PBBM hindi na po ganyan ang mukha niyan. At baka ngayon mga kababayan, kung totoo yung sinasabi ni Aimee na lulong si PBBM sa ipinagbabawal na gamot, baka ngayon si PBBM ay dinadialysis na, or mas worse, baka si PBBM mga kapatid ay nakakahon na po. Diba? Oh, diyan pa lang mga kababayan, makikita na po natin na talagang napakasinungaling at napakamakasarili nitong ni Aimee. Lahat mga kababayan ginagawa niya para lang ma-build up niya mga kapatid itong kanyang pangalan. Oh. Kasi nga meron akong napanood na isang video, I think sa TikTok yata 'yon. Na kung saan mga kapatid ni-reveal yung ewan ko kung totoo 'yun ni-reveal yung totoong motive ni Aimee doon sa kanyang ginawang privilege speech sa INC. At ito daw si Aimee daw pala mga kababayan ay matagal nang may tinatagong galit kay President BBM. Kasi nga mga kapatid, parang may tinatagong inggit ito kay PBBM. Dahil according doon sa napanood kong video, mahal na mahal daw ni Marcos Sr. itong si Aimee. Pero ang sumunod sa yapak ni Marcos Sr. ay si President BBM. Hindi siya mga kababayan. So ang nangyari daw mga kapatid, parang nainggit itong si Aimee. Kaya ngayon, gusto niyang siraan itong kanyang kapatid, para pumalit mga kapatid sa pwesto ni PBBM. At alam niyo yun, para patunayan daw sa taong bayan na mas magaling siya kumpara kay President Marcos. Kaya naman daw pala itong si Aimee laging nagbibida-bida mga kababayan para makakuha ng pansin sa taong bayan, at para ipakita sa taong bayan daw mga kapatid na mas magaling siya kumpara kay President Marcos. Siguro dahil imbis na hangaan siya ng mga kababayan natin, talagang sandamakmak na kritisismo yung kanya nakuha. Kaya mga kababayan, kumbaga desperate move ni Aimee na mga kapatid yung kanyang ginawa doon sa INC, na kung saan umabot na siya sa sukdulan na pati kapatid niya mga kababayan, ginagawa na lang niya ng kwento, ginagawa na lang niya ng fake news para lang mabaling yung atensyon ng taong bayan sa kanya. Para lang yung tiwala ng mga Marcos o mga supporters si PBBM ay mabaling sa kanya. Siguro iniisip ni Aimee mga kapatid na pag ginawa niya itong kwento na to, lahat na nagtitiwala kay President BBM, mawawalan ng tiwala sa presidente at lilipat sa kanya. Kaya niya ginawa yung kwento na yon mga kapatid. So sa madaling sabi mga kababayan, lahat ng mga sinabi ni Aimee doon sa rally ng INC ay wala pong basihan.
Walang basihan mga kapatid. Kasi kung titignan natin sa aspeto ng medical, no? Ikaw ba isang kidney na lang mga kababayan tapos lulong na lulong ka sa ipinagbabawal na gamot. Do you think mga kapatid, no? Magkakaroon ka pa ng pangangatawan tulad ngayon sa pangangatawan ni President BBM? Oh. Kung totoo yung mga ganyang claim ni Amy, mga kababayan, do you think ganyan ang muka ng ating presidente ngayon? Minsan nakikita natin si PBBM na haggard, no? Dahil syempre mga kapatid, halos wala siyang tulog eh. Oh, wala siyang tulog sa kakatrabaho lalo na nung pumutok ang issue ng flood control, mga kababayan, Bawat araw bumabiyahe ang presidente. Minsan nakikita natin nasa Baguio siya, minsan nasa Bulacan, no? Minsan nandun siya sa Mindanao. O idagdag nyo pa yung nagkaroon ng sakuna mga kapatid sa Visayas, no? Sa Cebu. O yung presidente natin punta dito, punta doon, 'di ba? Normal lang na makikita natin siya na medyo haggard dahil syempre mga kababayan, tandaan nyo, no? Presidente po ang posisyon ni PBBM. 'Di ba? Yung kanyang obligasyon mga kapatid ay buong Pilipinas po. Oh, buong Pilipinas. Hindi lang iisang lugar mga kababayan, hindi lang Ilocos, hindi lang NCR mga kapatid, kundi buong Pilipinas. 'Yun yung responsibilidad na nakaata sa kanyang balikat. 'Di ba? So, kailangan talaga niyang gampanan yung kanyang posisyon bilang presidente. Kailangan talaga niyang pangunahan lahat ng mga rescue operation mga kababayan at kailangan niyang i-monitor yan minuminuto. Biruin mo, nag-iisa lang ang presidente mga kapatid. Pero yung kanyang minumonitor na mga area na affected sa mga sakuna mga kababayan ay napakadami po. No? Kahit sino naman siguro talagang puputi ang buhok mo. Oh, kapag ganyan na yung mga kinakaharap mong mga trabaho araw-araw. Ganyan nga lang kagustuhan nila magpresidente yan eh. Kaya di talaga pwede magreklamo si PBBM. Pero ganun pa man, sulit naman mga kapatid dahil nakikita natin yung effort ng ating presidente. Kaya itong si Amy, no, syempre senadora lang siya. Oh, nandyan lang lagi siya sa loob ng Senado. Oh, hindi pa nagtatrabaho ng maayos, no? Nagiging abogada na siya ni Digong dyan. Imbes na gumawa ng mga batas na nakakatulong sa ating mga kababayan, yung ginagawa ni Amy ngayon, puro pag-aabogado na lang kay Digong. Oh. So, dyan pala mga kapatid, kung titignan natin yung reach ni Amy Marcos, mga kapatid, ay napakaliit, napakababa. No? Ngayon, kung may ambisyon siyang tumakbo sa mas mataas na position by 2022, kailangan talaga niya mga kapatid na mapansin siya ng publiko. Kaya ang ginawa niya, no, sino-shortcut niya mga kababayan at ginamit niya mga kapatid, no, or kinasangkapan niya itong kanyang kapatid na presidente natin ngayon para makakuha siya ng on the spot na atensyon sa mga kababayan natin. Ang linaw dito mga kapatid, hindi po ito pwedeng i-deny ni Amy. Pero mo, congresswoman ka pa noon, no? Kinumpirma mo, no? Na nung time na inoperahan si PBBM, no, at ang iyong ama dahil sa isinagawang kidney transplant, yun yung naging isa sa pinaka worst day, no, ng iyong ina na si First Lady Imelda Marcos. So dahil dito mga kababayan sa statement na to, no, ni Amy, no, kay Congresswoman Amy ito nanggaling noon mga kapatid. Dahil sa statement po na to, alam mo na kung ano ang totoong estado ng kalusugan ng iyong kapatid. So kung pagbabasihan natin in medical aspect mga kababayan, ewan kung tama yung mga sinasabi kong term dito Kung pagbabasihan natin mga kapatid, no, sa aspetong medisina, no, ang katawan ni PBBM hindi tatagal yan, no, kung puro pagtitake ng illegal na droga yung kanyang ginagawa. Oh. At yun na nga, baka kung totoo itong sinasabi ni Amy, baka hindi na nakatakbo noong 2016 yan si PBBM mga kapatid. Di ba? Pero nakita naman natin noong 2016, nakatakbo ba siya? Oh, tapos 2022 nakatakbo siya uli. 'Di ba?
So lahat ng mga sinasabi nitong ni Babalina mga kababayan ay purong kasinungalingan lamang at wala pong sapat na basihan. Ganun lang po kasimple intindihin to mga kapatid. Kaya dito sa mga DDS, no, itong mga DDS tuwan-tuwa. Ito namang si Aimee, nung sabihin niya siguro yung mga bagay na yan, iniisip niya, yes, na-convince ko na yung taong bayan. Yes, na-convince ko na yung mga taga-INC. Panigurado niyan, pagtatakbo akong vice presidente ni Sara sa 2028, ako na ang susuportahan nila. Dahil sa mga fake news na pinakalat ko sa kanila. Kasi nga mga kapatid, hindi malabo na siguro lumapad ang atay ni Aimee noong magsigawan yung mga miyembro ng INC. No, noong banggitin niya na si PBBM ay matagal nang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Diba mga kababayan? Kita niyo ba yung reaction ng mga miyembro ng INC? No, noong banggitin ni PBBM yung mga ni Aimee Marcos yung mga kadramahan niya doon sa taas ng stage. Marami mga INC members mga kababayan ang naglulupasay. No, at tuwan-tuwa dahil ikinanta ni Aimee di umano yung totoong baho ni PBBM. Pagkatapos niya magsalita, yung mga tawag nito, mga malalaking tae sa INC, kinakamayan siya. Niyayakap-yakap siya. Talagang lumapad ang atay ni Aimee, no? At siguro iniisip ni Aimee that time mga kababayan na yes, sigurado na ang karir ko sa 2028. Pero ito mga kapatid, hindi magsisinungaling to. No? Siya mismo, no, nagbigay ng kanyang statement noong congresswoman pa siya. Na umabot sa punto ng kanyang ina, no, na merong isang araw na talagang napaka-worst para sa kanyang ina dahil yung dalawang taong mahal na mahal ng kanyang ina ay parehong magkatabi sa operating room. No? Dahil merong sinasagawang kidney transplant. Aimee, anong gagawin mo dito? Congresswoman pa siya dito, hindi pa siya senador mga kapatid. And ito nga, no, last July 2019 po ito. Itong article na ito mga kababayan. Last July 2019. Ito po isang patunay mga kapatid, no, na itong si Aimee talaga ay nagsisinungaling. Alam nyo mga kababayan, ang tagal kong nahanap tong article na ito. At kinounter check ko pa to mga kapatid sa mga media natin dito sa Pilipinas. Ayan na, unfortunately, mga kababayan, wala po tayong nakitang article na ganito, no, dito sa ating mga media outlet sa Pilipinas. Ngayon, dinouble check ko rin mga kapatid itong Gulf News, and yun na nga, lihitimo mga kababayan na media itong Gulf News. No? Therefore, mga kapatid, itong article na ito ay legit talaga to, mga kababayan. Diba? So, mga kapatid, hanggang dito na lang. No? At least ngayon, meron tayong naibigay sa inyong impormasyon na talagang sampal sa pagmumukha ni Aimee to. Kung nagustuhan niyo po mga kababayan ang ating talakayan ngayong araw na ito, no, dito sa ating episode sa Usapang Kanto with One Talk PH. Huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-iwan na rin kayo dyan mga kabatid ng inyong mga personal na opinion. Mga kabatid, i-remind ko kayo uli, lahat ng sinasabi ko dito ay personal ko lamang na opinion. Hindi ko sinasabi ito para paniwalaan nyo. Kaya kung hindi kayo nakukumbinsi dito mga kababayan, opinion nyo po yan. No? Nire-respeto po natin yan. And kung agree kayo mga kababayan sa ating sinasabi dito, then good. No? Parehas po tayo mag-isip mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.